Hey, what's up? Good day guys. Okay, short content lang tayo ngayon guys, no? About sa nagtatanong sa akin kung paano mag-change class. Sorry, change job, hindi change class. Kasi pag change class, iba na yan. Other class na yung pwede mong mapalitan. Kasi pag change class, pare, matik yun, binibili yun eh. Diba? From old Dragonist version. Change job lang. Ito. So kung naalala nyo, di ba nagkaroon na ng, di ba nung update, nagkaroon na ng FDN. Di ko natapos yung FDN ko guys. First week ng FDN guys, hindi ko natapos. Sobrang busy kasi natin nun guys. Kagabi, pinagpuyatan namin hanggang F4 lang natapos namin. Hindi namin natapos yung 5 and 6 kasi nantok na alas 3 ng madaling araw kami naabot. Tsaka wala kaming DPS. Pero kahit wala kayong DPS guys sa sa F4 basta meron kayong kahit malakas kasi yung DPS ng destroyer ngayon dahil sa enhancement ng skills niya. Ang taas ng ng skill ng destroyer, ang laki ng damage, no. Ito from 86% ata naging 93%, tas naging 46. Before kasi ilan lang yung benefit percentage ng skill na ito, parang nasa 4% lang ata or 5%. Ngayon 7.5 na, 7.5. Ang stats ko kasi as usual, balance stats kasi ako, naka POW AG int kasi ako. So yung benefit ng critical ko, halos kada bitaw ng skill ko may critical talaga na pumapasok. Tapos sa FDN guys, siguro mag-post ako ng tutorial about sa FDN. Hindi naman siya mahirap guys. Tiyagaan lang talaga kasi makukunat yung boss talaga din eh. Talagang makukunat. Hindi sila mahihirap. Madadali lang yung mechanics nila. Siguro next video na lang. And about sa nagtatanong sa akin kay Papa, hold on, check ko muna guys ha. Sino ba yung nag-comment dito? Sa macro. Yung script sa auto farm Jewel, yung si Chrome, shoutout sa iyo Chrome, no. Yung script sa auto farm Jewel guys sa macro, auto clicker kasi yon, third party application. So hindi ako nag-auto farm Jewel, alam yung bannable kasi yun guys. So affected kasi yung environment nun. Ginagamit ko lang yung auto clicker ko para sa forbidden lang, para sa ko lang, life class lang, pang pats ko lang. Tignan niyo yung ko, makikita niyo yung sa cultivate ko. Ayun tingnan mo, puro level 8 pa lang yung ko, Dragon Jewel. Hindi ako nagpa-farm ng Jewel, no. So minsan pag may time, siguro makalima lang ako, okay na ako, di ba? Ganun lang. Pero hindi ako naka-auto clicker nan. Pero sige, gagawin ko ng script yan kung paano about sa auto clicker. Dito kasi sa phone ko, hindi siya okay kasi maliit yung ng lines ko dito. Siguro sa ibang phone siguro. Yung auto clicker, may mga different types kasi ng auto clicker. Merong maliliit na icons, merong malalaking icons. Yung gamit ko kasi is yung regular auto clicker, pang forbidden lang kasi mas accurate yung ginagamit para sa akin, no? So every minute yata natatapos yung forbidden sa support Durant yon. So every gising natin meron tayong panggawa ng pots. Ngayon guys, proceed tayo dito sa change job. Ito, yan. So di ba kagaya ng sinabi ko earlier, yung SDN, di ba yung SDN before is hard, di ba, hard. Ngayon kaya naging 4 na lang guys. Etong Dragon Lair na SDN, yung Serpentra, kaya naging 4-man na lang siya. Kasi ang SDN hard na-convert na siya to easy, into easy na lang, no. Pero yung loots niya, pang hard pa din yung loots niya. So puro purple gears pa rin yung makukuha niya. Pero easy na lang yung yung SDN. So madali niyo na siyang matapos. Even 70k, 80k BP kanya-kanyang tapusin to kasi lower na yung HP ng dito ng Dragon Slayer. Parang from 100% naging 25% na lang yung mga HP nila. So let's say for example, si Serpentra, ang HP niya before is nasa 100k sa easy, di ba? So kung 4 na lang kayo, minus mo yung 75%, so 25M na lang yung HP niya. Parang ganun na lang siya, madali na lang siya guys, no? Mababurst niya agad siya. So hindi na kayo mahirapan, no?
So yun yung ano, yun yung isang quest para ma-unlock nyo to. Yan. So pwede kayong mag-change job. Let's say for example ako destroyer, since hindi pa kompleto yung element ko kasi nag-iipon ako ng light and fire element ito sa dragon runes ko. Yan, mapapansin nyo may fire and light ako. Tapos yung water ko in-stop ko guys kasi na-convert na yung dark element ko eh. Kumbaga yung water element kasi ni destroyer, pag nag-convert ka kasi ng water element, 'di ba? Yung source of power niya, yung HP mo mako-convert into shield. Eh naka-dark na. Andito na siya sa dark elemental niya. Ayan na. Ito yung tutorial ko sa huli kong video. Yung every time nagagamit ka ng ultimate, yung HP niya na 100% mako-convert yung 20% into mako-convert yung 80% into shield. Yun. So medyo mahirap mag-tank ngayon kay destroyer pagdating sa FDN kasi ang sakit ng mga mobs doon. Kahit mag-ulti ka, isang hit lang ng mobs yung shield mo tanggal agad. So kailangan play safe ka pa din pag naglaro ka ng FDN, no? Unlike before kasi na passive yung immortality. Ngayon kailangan mo na talagang gumamit ng HL. So yun lang yung magiging disadvantage mo kapag nag-FDN ka kasi ang HL, alam naman natin na napakatagal ng cooldown, is 10 minutes ang cooldown. Okay. So ibig sabihin kailangan mo talagang tipirin yung HL mo. Gagamitin mo lang siya tempo sa tamang panahon lang talaga. So ganyan kahirap pag destroyer ngayon. Pero take note, ang destroyer ngayon napakataas ng DPS guys. Sobrang taas ng DPS ng destroyer ngayon. Parang before tanky siya, tapos kinonvert na siya as DPS na. Okay. Pero magagamit mo pa rin siya kasi maganda yung provoke niya. Yan. Yung bagong provoke niya kasi walang damage, wala siyang damage, pero sa PVP, kung naalala niyo yung Dragon Nest na version 1 before, di ba, natotaunt, umaangat yung kalaban para knock up, may ganun na siya ngayon yung niya. Tapos 10 seconds yun. Yan. Tapos syempre, hindi lang ikaw, pati yung mga teammates mo, kaya maganda yung provoke niya ngayon. Pati yung mga teammates mo magkakaroon ng ng damage reduction na 10%. Yan. Yan. The damage taken by yourself and surrounding teammates will be reduced by 10%. So magkakaroon ng damage absorption yung kakampi mo na 10%. Malaking bagay yan. So for example, kung 200k yung damage ng boss minus 20k, di ba? So 180k na lang. So malaking bagay yun. So makaka-save pa din yung provoke mo. So yun lang guys, kailangan nyo matapos yung SDN kay Serpentra bago nyo ma-unlock yung yung change job nyo, no? Alam ko sa mga bago, kailangan nyo munang ma-hit yung ma-hit yung level 45 na change job bago makapag-change job dito, no? Tapos lalabas yung quest pag nag-level 60 kayo dito para magkaroon kayo ng permanent change job, no? So pwede kayong magpalit. I'm not so sure kung isang beses lang or kasi hindi pa ako nag-change job eh. Try nyo na lang din tanungin yung iba yung mga nag-change job kung ilang beses silang pwede magpalit, kung unlimited ba, no? So pwede kayong mag-track ng character niya. So yun lang guys, about dito naman sa Dragon Soul Awakening, hindi ko din alam kung hanggang ilan ang max neto, pero may nakita ako parang hanggang level 70 ata yung bonds power niya. So pwede nyo siyang i-upgrade hanggang level 70. So ipon lang ng ng glazed amber. So napakalaking bagay nun guys, no? So dito na muna magtatapos yung video ko guys. Yung macro na yan next video na lang kasi medyo mahababang discussion yan guys, yung macro na lang. Yung forbidden lang ituturo ko yung sa yung sa jewel farming. Yung sa jewel farming hindi ko ilalagay yun dito guys, bawal kasi yun kasi mababan yung natin yan, mababan yung character. Third party application kasi yun ng na nitong application is syempre affected yung environment natin. Mamaya ma-report pa tayo about dun. So kailangan pag gagamit ka ng ganon sa safe na paraan lang, sa pagpa-farm mo sa forbidden, pang patch lang, ganun lang, no?
And of course, yung mga bago, maraming salamat sa pag-subscribe niyo sa channel ko. Thank you so much guys, mga bashers natin dyan, mga haters natin dyan, love natin yan mga yan, okay? So ang ganda ng ano dito kagabi, na puro trash talkan nga dito eh. Yun yung nakakapagpa-hype ng gig, no? So pero syempre, trash talk lang, walang personalan. Laro lang, enjoy nyo lang yung laro guys, no? So thank you guys, huwag nyo kalimutang i-like yung video na to, mag-comment na rin kayo kung ano yung gusto nyo pang itanong or tutorial. And then please subscribe and then hit the notification bell. Maraming salamat, have a great day.